Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw, Popoy at Bea. Ngayon pala nagpapasalamat na ako at wala kayong sawa sa pagtanggap ng mga sulat mula sa amin. Alam ko marami kayong natatanggap ng mga sulat at malamang marami ang magkakaparehas na ng experience. Pero kahit ganun, nagbabakasakali pa rin akong mapili nyo ang sulat ko. Ako nga pala si Apple. I'm 31 years old at isang business owner. Hayaan niyong umpisahan ko ang kwento ko nung nasa early 20s pa lang ako. Sa Bacolod kasi nakabase ang family ko. As in, buong angkan namin ay taga Bacolod. Pwera lang sa kuya kong si Kuya Monty. Halos isang dekada na siyang nakabase sa Singapore bilang isang tech analyst. Actually, si Kuya Monty ang punot dulo ng lahat. Nung minsan kasing nagbakasyon siya sa Pinas, may mga tropa siyang sinama na mga Pinoy din. Doon ko nakilala si RJ. Mas matanda sa akin si RJ ng 3 taon. Pero Popoy at Bea, na love at first sight sa akin si RJ. At sa kanya na rin mismo nanggaling yon. Hindi niya ako tinantanan simula nung nagkakilala kami. Kahit nung bumalik sila ng Singapore, panay ang tawag at message niya sa akin. Halos linggo-linggong may mga padalang regalo at linggo-linggo rin akong may pa-flowers. As in, ginawa niya ng paraan makapanligaw sa akin kahit nasa ibang bansa pa siya. Ultimo, panonood ng sine na gagawa namin. As in, sabay lang naming ipa-play yung video habang naka-video call. At in fairness naman, nagustuhan ko si RJ bilang isang mabuting kaibigan. Masarap siya kasama. At aaminin ko, I liked him. Kung di nga lang siya nasa Singapore, baka matagal ko na siyang sinagot. Pero dahil nasa malayo siya, hanggang friends na lang muna ang binigay ko sa kanya. Uy, inaantok ka na ba? Sorry, hindi mo naman ako kailangan sabayan sa panonood nitong series eh. Hindi, okay. Ano ka ba? Maganda naman kasi yung series. Tapusin na natin tong episode na to, then matutulog na ako. Okay. Apple, Hmm? tingin mo ba hindi pa rin tayo uubra as a couple? RJ, hindi nga talaga. Sabi ko naman sa'yo, ayoko ng LDR. Nasa Singapore lang naman ako ah. Hindi naman to America or Europe. May dagat pa rin sa pagitan natin. Mahal pa rin ang pamasahe para magkita tayo. Pero okay naman tayo, di ba? Ito nga, close na tayo. Nagagawa natin ang paraan para tumambay, para makapagkwentuhan. Nakakapagbigay naman tayo ng mga material things sa isa't isa. Correction, ikaw lang ang nagpapadala ng kung ano-ano dito. Pero posible pa rin, di ba? RJ, it's the distance nga kasi. It's the physical contact. Yung personal kitang nakikita at nakakausap. Gets? In fairness naman, it's not you, it's me. LDR is not my thing. Bakit ka pa rin nakikipag-usap sa akin? Huwag mong bigyan ng mali siya. As a friend lang naman tong mga ganto. Kailangan ba pag-interesan kita bilang boyfriend para kausapin ka? You're kind and sweet. And honest. Enough qualities na yon para i-retain kita as a friend. Ouch naman. Anong ouch dun? Pinuri nga kita eh. Hindi puri yung as a friend ah. Para sa'yo na gusto ko maging girlfriend. Pero generally speaking, it's a positive note. Di talaga ako mananalo sa'yo kahit kailan. May competition ba? So, ganito. Pag ako hindi malayo sa'yo, bibigyan mo ako ng chance? Pag ikaw hindi malayo sa akin, edi hindi ka malayo sa akin. O ba't ganun lang? Physical distance is just one of the many factors we have to consider, okay?
Alam nga namang distansya lang natin ang basihan para maging in a relationship. Ang akin lang, RJ, ayokong bigyan ka ng false hopes. Ugali at compatibility pa rin natin ang magiging basihan in the end. Okay. Gets kita. Siguro, kailangan ko lang bawas-bawasan yung mga balakid sa atin. Balakid sa atin? O sa possibility na maging tayo? Yun. Yun na nga yun. Yun na rin yun. Okay. Antayin mo lang. I will work on this challenge, ma'am. Wow! Gagawin ko ang lahat, Apple. Gagawin ko ang lahat. Manang, pakikuha naman sa dining table yung glass tray. Malinis na yon, hinugasan ko na. Ilalagay ko na kasi itong niluluto ko. Sige ma'am. Sandali. Phone ko ba yun? Ay, oo nga. Si Kuya tumatawag. Hello, Kuya? Apple! Oh, Ano kasi? ano? Kamusta kayo dyan? Kumusta? Okay naman, bakit? Okay kayo? Same. Nothing, unusual. Kuya, bakit ka ba napatawag? Problema? Hindi. Mga kamusta lang, oo. Alam mo, Kuya, kahit 5 taon ka nang nasa Singapore, kilalang kilala pa rin kita. Ano bang problema? Kasi hindi ka naman tumatawag para mangamusta eh, unless may kailangan ka. Kaya sabihin mo na anong kailangan mo. Anong favor ang hihingin mo? Wala nga. Basta, balitaan mo na lang ako pag may nangyari ng unusual. Okay, bye. Anong? Tingnan mo tong lokong to. Halata namang nang-e-etchos lang. Weirdo. Teka nga, tawagan ko. Ma'am. Ma'am Apple. May bisita po kayo. Ha? Sino? Si RJ po. Ha? Teka nga. RJ? Oh my God! Sabi na nga ba't may off kay Kuya eh. Yun pala may pa-surprise visit pa kayo. Asan siya? Asan yung bakulaw na yon? Actually, hindi ko kasama si Monty. Nasa Singapore pa rin siya. Ako lang yung nandito. Ha? Hala, teka. Anong meron? Napadalaw ka. Ay, teka. Dala mo mga maleta mo? Straight from the airport? Dito ka dumiretso? Teka, nasa Manila family mo, di ba? Hindi, kasi, dadalawin ko rin naman sila. Dadalawin mo rin naman? Wait, I'm confused. Anong meron? Bakasyon ka ba? Bakit hindi mo kasama si Kuya? Tsaka bakit napakalaki naman ng mga maleta mo? Ang totoo niyan, Apple, umuwi ako ng Pinas para sa'yo. Ha? Yung usapan natin nung isang araw, natatandaan mo pa? Nung isang araw? Alin dun? Araw-araw kang tumatawag. Sabi mo kasi, one of the reasons kaya dehado kang maging tayo kasi ayaw mo ng LDR. Okay. Kaya, ayun, I had to make a choice. And, I choose you. What the... So, my plan is, dito muna ako. I'll find a place to stay. Malaki naman yung ipon ko. I can manage to stay unemployed ng 1 taon. Pero syempre, hindi ko gagawin yun. Sigurado naman akong makakahanap agad ako ng trabaho. Dapat nga, mag-settle muna ako sa uupahan kong place. Kaya lang, biglaan ko kasi itong ginawa. And isa pa, gustong-gusto na kitang makita. Kaya... Teka. Are you telling me na nag-resign ka sa trabaho para magstay dito? Well, technically, meron pa akong 3 weeks na natitira sa company. After nun, okay na. Magsistay ka dito? As in, hindi lang bakasyon, ha? Titira ka dito?
hindi dito sa bahay nyo ah. Baka naman isipin mo, Yeah, I know, hindi dito, as dito. Pero dito sa Bacolod? oo, Bakit? sinabi ko naman 'di ba? Kasi ayaw mo ng LDR kaya... Yeah, pero what made you think na magiging tayo? Wait, sorry. Hindi ko naman sinasabing matik magiging tayo pag dito ako nagsettle. Ang ibig kong sabihin, gusto ko lang bawasan yung mga balakid sa possibility na maging tayo. Meaning, syempre, tatrabahuhin ko pa rin makuha yung oo mo. But still, ang laking pressure naman sa akin tong ginawa mo. Eh di good. RJ! Joke lang. Ang akin lang, Apple. Nandito ako para patunayang seryoso ako sa'yo. As in. Tsaka, hindi naman siguro ako ulats na ulat sa'yo, di ba? Wow ah. Kasi, araw-araw mo pa rin sinasagot ang mga tawag ko. Araw-araw ka pa rin masayang nakikipagkwentuhan sa akin. Minsan pa nga, nagagawa mo akong samahan sa pagpupuyat ko eh. Okay, so? Nagagawa ko yon kasi we are friends. Yes. Talaga? Sinong friend mo pa ba yung nakakausap mo sa phone ng halos 2 oras nang walang babaan? Sinong friend mo yung sinasabayan mong kumain o magtrabaho habang naka-video call? Sige nga, sino? Oh my God. Nababaliw ka na, RJ. Literal na nababaliw ka na. Nababaliw? Maybe. Pero, hindi naman literal. More like, nababaliw sa'yo kind of thing, ganon. Pero Apple, huwag ka sana ma-pressure. Pinag-iisipan ko na rin naman dati pa na dito na lang sa Pilipinas. Nagkataon lang na sobrang tindi ng feelings ko for you. To the point na ikaw yung huling tulak na kailangan ko para umuwi at tuluyan ang manirahan dito sa Pilipinas. Popoy at Bea, ganun ka-in-love sa akin si RJ. He sacrificed his career sa Singapore just to be with me. Pero nilinaw ko naman sa kanya na wag ako ang gawin niyang basehan para maging masaya. Dahil hindi ko naman mapapangako sa kanya na magiging kami just because lumipat siya ng Bacolod for me. At in fairness naman, Popoy at Bea, pinagtrabahuhan pa rin ni RJ yung matamis kong oo. Halos araw-araw siyang pumupunta sa bahay. Pinagsisilbihan hindi lang ako, kundi pati magulang ko. Naging utosan siya ng parents ko at ng iba ko pang mga tito at tita. Sabi nga ng mga tao sa paligid namin, halos parang sinasamba na raw ako ni RJ. Kitang-kita daw na in love sa akin yung tao. At dahil dyan, a year after lumipat ni RJ ng Bacolod, naging kami na nga. Everything was worth it. I was so happy with RJ. Prinsesang-prinsesa talaga ako sa kanya. Spoiled kong spoiled. Yung relationship na may problema din, pero hindi nakaka-drain sa stress. Katunayan, sa sobrang saya ko, 3 years later, kinasal din kami ni RJ. At ito pa ang nakakaloka, Popoy at Bea. Binayaan na agad kami ng baby. A honeymoon baby. O diba, everything was going smoothly. Hanggang sa kinailangan naming lumipat ng Manila. Dahil na rin sa pagmamakaawa ni RJ. Nahirapan kasing humanap ng trabaho si RJ sa Bacolod. Kung hindi underqualified, overqualified. At yung perfect na offer na nakuha niya ay nasa Manila. At dahil sariling business naman ang meron ako, pumayag ako na sa Manila na kami mag-settle down. At doon na nga, naka-encounter ng medyo matataas na alon ang dapat sanay smooth sailing naming relasyon. Love, sino-sino ba yung mga nasa party? Hindi naman siya party talaga. Salo-salo lang ng mga close friends ko. You know, to celebrate my successful project. Okay. Bakit, love? Okay ka lang?
Bakit parang ang putla mo? Parang di mapinta yung mukha mo ah. Parang hindi kasi ako komportable pumunta sa get-together nyo. Ha? Kasi tingnan mo ako, I'm not at my best, love. Look at me. I'm overweight. May mga tagyawat ako. I'm just, alam mo na, Ano? I'm not confident, love. I'm not feeling myself. Kung pwede nga lang, ayokong lumabas ng bahay. Love, celebration ko yun sa isa sa mga biggest achievement ko. Dapat nandun ka. Pwede naman tayong mag-celebrate dito, 'di ba? Pero syempre, iba pa rin na makita nilang full support ka sa akin. Pero hindi kasi ako komportable, love eh. Isa pa wala akong matinong damit. Kaya nga sabi ko sa'yo, bumili ka if gusto mo. May treat. Eh, kailan mo sinabi? Kahapon? As if naman magkakatime ako agad na pumunta sa mall. May check-up pa si Abby. Kumusta na pala si Abby? Well, ganun pa rin. Hindi pa rin siya pwedeng mapagod. May bagong medication na binigay sa kanya. Same thing pero ibang brand. Ah, okay. Sige, pag-usapan natin mamaya lahat. Pero for now, magbihis ka na. Wala akong pake kung anong suot mo or kung ano man yung tingin mo sa sarili mo. You're my wife. I need you to join me, okay? Fine. Pare, congrats! Galing mo dun sa presentation ng actual submission ng project, ha? Thanks, Gino. Di ko magagawa yun kung wala yung mga kateam ko, syempre. I heard na-recommend ka ng boss mo sa iba pang clients. Yeah, sabi nga niya. Naku, huwag mo kayong kakalimutan pag big time ka na, ha? Ano ka ba, Ann? Syempre hindi. Walang ganun. Nako RJ, humanda ka na. This is just the beginning. I just sent out your CV sa mga clients natin here and abroad. Malamang sa malamang meron ka susunod na project agad. Promise yan, boss. Sir, ha? Favorite niya ata si RJ. Ano, alis na lang kami. Pwede rin. Nga pala, RJ. Andito yung isang pamangkin ko na into developing applications. Ipapakilala kita. Sige po, sige po. Tignan mo tong RJ na to. Sabi salo-salo lang daw sa isang restaurant. Pero parang nirentahan nila yung buong second floor. Party na to eh. Tapos nakaka-casual lang ako. Sana pala nag-dress man lang ako kahit papano. Excuse me po. Yes? Ay, hello po. Sorry po Kayo po ba si Ma'am Apple, yung asawa po ni Sir RJ? Yes, oo. Bakit? Sabi na eh. Hindi. Kasi kanina pa kami nagtatalo nung kasamahan ko. Sa pictures ka lang po kasi namin nakikita. Curious po kasi kami sa inyo na asawa ni Sir RJ. Aha? Bakit naman? Kasi crush po namin si Sir RJ. Pero wag po kayong mag-alala. Di lang po ako Marami po kami. Tsareng. Kaya nga po nung una namin kita sa inyo, sabi ko agad, ayan na yung kakumpetensya natin. Pero, charing lang naman po. Pero sabi ng friend rin ko, hindi daw ikaw si Ma'am Apple. Kasi, iba daw yung itsura mo in person, ganun. Ha? Payat ka daw sa picture Pero, charot-charot lang yung madam Alam mo naman kami mga bakla, mahilig kami mga okray. Pero, maganda ka pa rin naman kahit jumubis ka. Ibang ganda, ibang glow. Ang glow ng in love. Thank you. Love? Love? Yan na pala si Sir. Sige po, Ma'am Apple. Doon muna po ako. Okay. Bye, Sir. Okay ka lang? Lika, I'll introduce you to some of my new friends. Hindi, wag na. Okay na ako dito. Ha? Teka, love. Kaya nga kita sinama dito. Pero love, wala ako sa wisho today. Baka pwedeng next time na lang. Let's go. Guys, wife ko, Apple. Hey, Apple. Good to see you again. Hi! Buti nakasama ka. Oh, si Apple na yan? Hala, Apple.
Parang naging pakwang ka na. Huling kita kasi, mas payat ka. Sir naman, syempre may baby na sila. O anong kinalaman nun? Abe, di ba 2 taon na yun? Magdadalawang taon na, sir. Kahit na sir, breastfeeding ka ba, Apple? Ha? Oo. O see, hindi pwedeng diet-diet pag breastfeeding. O edi mag-exercise ka, Apple. Nako, pag pinabayaan mo sarili mo, iiwan ka nitong si RJ. Sige ka. Sir, hindi naman. Si sir talaga, walang preno. Concern lang, sir. Totoo naman eh. Aminin mo na, RJ. Gino, tayo mga lalaki, syempre, unang na-in-love sa mga misis natin dahil sa itsura, di ba? Kaya as much as possible, sana mapanatili yung ganong itsurahan. Alam mo sir, ikaw lang ang ganyan. Sir naman, wala naman sa itsura yun eh, nasa ugali. Exactly! Tsaka maganda pa rin naman si Apple, oh. Huwag mong pakinggan si Sir Apple, ha? Matabi lang talaga dila ni Sir. Matanda na kasi, kung magsalita akala mo pogi. Eh, siya rin naman tong mukhang Santa Claus na. Okay lang. Anyway, baka gusto niyo umupo na para makakain na tayo ng maayos. Yun. Yun ang tama. Nahihilo na ako sa gutom eh. Love, okay ka lang? Hmm? Tinatanong kita kung okay ka lang. Oo naman. Kanina ka patahimik eh. Pagod lang. Sure ka? Pero I'm super happy and proud of you. Thank you. Alam ko naman yun kahit hindi mo sabihin. Nakita ko kanina how everybody loves you. How everyone admires you. Oy, hindi lahat ah. Kung meron ka mang hater, inggit lang sila sa'yo. Pwede rin. Pero happy ako for you. Sobra. Kasi at least, nagagawa mo na yung purpose natin kaya tayo lumipat dito sa Manila. Teka, isusumbat mo ba yung mga sacrifice mo for me? Hoy, grabe ka ha? Hindi love ah. Alam ko naman yun. Niloloko lang kita. Basta promise ko, love. Gaganda buhay natin. I will work hard para sa inyo ni Baby Abby. Lahat ng to para sa inyo. Thank you. Thank you for taking care of us. And thank you for supporting me. Hindi ko magagawa to kung hindi ka nag-giveaway para sa akin. Popoy at Bea, sabi ng iba, sa isang relasyon, hindi pwedeng pareho kayong successful or nasa limelight. Palaging may isang angat kumpara sa isa. Para daw to maintain the balance. Sabi ng iba. Pero mukhang ganon sa amin ni RJ. Nung nasa Bacolod kami, ako ang hitik sa blessings. Andon ang business ko, andon yung family-owned farmlands namin, andon ang mga connections ko. I can do anything successfully. Plus, ramdam ko directly ang support ng friends and family ko. Pero naglabas ng hinaing si RJ. Aminado siyang nahihirapan siyang mag-adjust. Wala siyang kakilala. Tapos, karamihan ng mga tao ay either straight Bisaya or straight English kung magsalita. Nati-challenge siya makipag-communicate sa ibang tao. Kaya naman pagdating namin sa Manila, bumaliktad ang sitwasyon. Ako naman yung nahirapang i-apply yung mga diskarte kong effective sa hometown ko. Iba sa Manila. Iba ang market ng tao, iba ang kultura at way of life. Iba rin ang pag-uugali. Wala akong sapat na oras to make friends and establish connections. Pero dahil blessed naman si RJ sa career, hinayaan ko na lang si RJ ang mag-shine sa aming dalawa. Aminin ko, I found myself lost and very much insecure. Hindi ako naiinggit kay RJ whatsoever. Asawa ko yun eh. His success is my success. Pero I kind of lost track of who I am.
and what I want to be aside from being a wife and a mother. Iba na itsura ko, kilos ko, pakiramdam ko umidad ako ng ilang dekada. Nawala na yung pagiging kikay at maarte ko. I changed for the not so good. And somehow, hindi rin nakatulong ang tuloy-tuloy na pag-arangkada ni RJ sa career niya. Ma'am, wait lang po kay Doc ha. Nagra-rounds pa po siya eh. Pero malapit naman na po. Okay, nurse. Thank you. Pag may kailangan po kayo, ito po yung pipindutin nyo ha. Or punta po kayo sa nurse station. Okay. Thank you. Sige po. Nasaan na kaya si RJ? Tawagan ko nga. Hello? Love, asan ka na? Malapit ka na ba? Love. Kamusta ba si Abby? Stable. Tulog. I-check pa siya ulit ni Doc mamaya. Nag-rounds lang yung pedya niya. Sige. Balitaan mo ako ah. Teka, asan ka na ba? SLEX ka na? Nasa Quezon pa rin. Nasa Quezon ka pa rin? RJ, kaninang umaga pa kita pinapauwi. Ano ba? Apple, hindi naman kasi ganun kadali umiskap na lang dito. Mga foreign investor to. Ako ang inaasahan ng boss ko. Intindihin mo naman. Paano kami? Paano ako? Ikaw lang din naman inaasahan namin ah. Ano ba sinasabi mo ha? Nasa ospital yung anak mo, RJ. Critical ba ha? What the hell? Hindi naman, di ba? Ikaw ang nagsabi, stable. Asthma attack lang naman yung nangyari sa anak natin. Pero kung baka react ka, kala mo naman nasa bingit ng kamatayan yung bata. Nilalang mo lang yung nangyari sa anak mo? Ang akin lang, ano ba't naging mag-asawa tayo kung hindi mo kayang i-handle ang sarili mo? Ano? Hindi mo ba kayang i-handle ang sitwasyon dyan kahit sandali lang? Ano pa bang ginagawa ko, ha? Yun naman pala eh. Pero syempre, RJ, kailangan ka rin ng anak mo. Parang wala ka namang pake o pag-aalala kay Abby eh. Hindi ganun, Apple. Hindi ganun. Aligagana nga ako dito eh. Antayin mo lang sana ako, wag mo kong madaliin. Aba, hindi nga dapat kita minamadali eh. Dapat kusa ka na kumakaripas papunta dito. Hindi yung kung ano-ano pang dahilan na pinagsasabi mo sa akin. Kaninang 8:00 ng umaga pa kita sinabihan. Anong oras na? 3:00 na ng hapon. Sana man lang kahit nasa biyahe ka na, pambihira ka naman, RJ. Apple, sa totoo lang hindi nakakatulong na nag-aaway pa tayo. Antayin mo lang ako. Aalis na ako dito. Please, wag na tayo mag-away. Please lang, please. Ang hirap kasi, RJ eh. Hindi pwedeng ako lang yung nandito. Kanina ko pa gusto umiyak. Pero hindi pwede kasi baka hindi ako tumigil kakaiyak. Takot na takot ako, alam mo ba? Kung nakita mo lang anong itsura ng anak mo kanina nung inaatake siya ng asthma. Diyos na lang siguro yung kumilos para sa akin. Hindi ko na nga alam paano ko nadala ng ospital si Abby. Naiintindihan mo ba? Okay, I'm sorry. Tama na, aalis na ako dito. Antayin mo lang ako, darating ako dyan. Darating ako dyan. Love? Nandito na ako. Love. I'm very sorry. Alam ko 5:00 na ng madaling araw pero maniwala ka. Ginawa ko ang lahat makabalik lang dito. Nagalit na nga sa akin yung boss ko eh. Tapos nagpaikot-ikot pa ako kakahanap ng gasolinahan. Muntik pa nga ako mawala sa kung saang baryo eh. Tapos sobrang traffic pa nung nasa Batangas area na ako. Love. I'm really sorry. Please, love. Kausapin mo naman ako. Patayin mo naman muna yung TV, please. Akin na yung remote. Apple, tumingin ka sa akin. Mag-usap tayo. I'm sorry.
Huwag ka naman magalit. Pinauwi naman kayo ng pidya niya, di ba? Ibig sabihin, safe si Abby. Hindi malala yung nangyari sa kanya. Salamat sa Diyos. Minamaliit mo ba yung nangyari sa anak mo? No. No, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang akin lang, gusto ko lang kumalma ka para makita at ma-appreciate mo na safe yung anak natin. Na walang nangyaring malala sa kanya o mas malala. Oo, RJ. Alam ko yun. Aware ako dun. Kasi ako yung nandun. Ako yung kasama ng anak natin. Kaya kung meron man sa atin ang masaya at ligtas si Abby, ako yun. Ang problemahin mo, ang ipaliwanag sa akin, bakit hindi ka nakarating? Andito ako. Nung mga oras na kailangan ka namin, bakit inabot ka ng halos isang araw, bago ka makauwi dito? Sinabi ko naman, di ba? At wag na wag mo masisisi ang boss mo. Wala akong pake kung magalit siya. Hindi ko na alam ano pang gusto mong marinig mula sa akin. Ano bang gusto mong sabihin ko? Sige na, sasabihin ko na, ano? Ang sabihin mo, masyado ka nang nag-e-enjoy sa trabaho mo. Mas mahal mo na yung trabaho mo. Mas nag-e-enjoy ka nang kasama yung ibang tao. Sino-sino ba kayo doon, ha? Sina Ann? Sino pa? Si Ann? At si Ann? What the hell? So ano pala yon, selos? Wala nga si Ann doon eh. Hindi namin siya kasama. I don't care! Apple, gumagawa ka lang ng istorya sa utak mo. Siguro nga. Pero ikaw ang nagbigay ng inspirasyon. RJ. RJ. Hindi na kita kilala. Hindi na. Apple. Sino ka? Sino ka na ngayon? Alam mo ba sa loob ng isang buwan, 5 hanggang 7 araw ka lang nandito sa amin ng anak mo. At ang hirap paniwalaan na trabaho lang ang lahat. Wala akong ibang babae kung yan yung iniisip mo. Alam ko. Sige, wala kang ng ibang babae. Pero may ibang mundo ka na. At parang hindi na kami kasama ng anak mo. Parang ibang tao na yung umuuwi sa bahay na to. Popoy at Bea, habang nagiging successful kasi si RJ sa trabaho niya, the more na nawawala siya sa bahay. Totoo yung sa isang buwan, 5 hanggang 7 araw lang siyang nasa bahay. Meron kasi silang series of projects kung saan kailangan nilang mag-travel sa iba't ibang part ng Pinas sa loob ng halos 1 taon. At naiintindihan ko yon. Believe me, masaya ako at madaming blessings ang pumapasok kay RJ. Pero somehow, ramdam ko kasi na hindi na siya nag-e-effort na umuwi sa amin. May mga lugar silang pinupuntahan na pwede naman niyang i-drive pa uwi. Pero, mas pipiliin niyang mag-overnight sa hotel o kung anumang lodging na available. Alam mo kasi kapag may sense of urgency ang isang tao na umuwi at makita ka. Wala na yun kay RJ, Popoy at Bea. He was so out of touch. He was so out there. Masaya na siyang tumatawag once a day, swerte ng hanggang 3 times a day. Pero bukod sa akin, mas naaawa ko sa anak ko. Kasi sakitin ng anak ko, Popoy at Bea. Mahina ang baga niya at may konting problema pa sa puso. Hindi pa naman fatal ang condition niya pero madalas siyang may sakit. At alam kong gustong-gusto niya ring makita ang papa niya. Doon na nga nag-umpisa ang walang katapusang bangayan namin ni RJ. As in yung tipong walang araw na hindi kami nagkakapikunan. Yung kada konting kibot, bangayan agad. Bangayang umabot na nga sa hiwalayan. And again, hindi na-rattle si RJ. As in, wala ang sense of urgency kay RJ. Sense of urgency to win me and his daughter back. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Echa puera.
Popoy at Bea, after naming maghiwalay RJ, nanatili ako sa inuupahan naming kondo. Noong mga unang buwan, since naghiwalay kami, si RJ pa rin ang nagbabayad ng renta hanggang sa makahanap ako ng trabaho. Business graduate ako, Popoy at Bea, pero isang law office assistant ang unang trabahong tumanggap sa akin. Aminin ko, nung una, nanlumo ako sa sitwasyon ko kasi sa totoo lang, sa Bacolod, prinsesa ako. Pero dahil ayokong humingi ng tulong sa mga magulang ko, tiniis ko na lang manatili sa Manila. Nagalit kasi sila sa akin nung pinili kong magpunta sa Manila. Kasi nilayo ko daw ang apo nila, nilayo ko sa magandang buhay. Buti na lang at nagpunta din ng Manila yung isa kong kapatid, pansamantala dahil sa trabaho. At least natutulungan ako ng kapatid kong si Peter sa pagbabantay kay Abby every now and then. Maganda naman ang buhay ng anak ko. Sustentado ni RJ yung mga pangangailangan niya. Pero yung sustentadong kwentado, walang labis, walang kulang. Kung may kulang man, madali ko namang napupunan. At syempre, yung pangangailangan ko, ako na ang may sagot. Ganun din eventually sa mga gastusin sa bahay. Kaya minadali ko talagang makahanap ng trabaho. Tinanggap ko kung ano ang unang nag-reply sa akin. At lumipas ang higit 1 taon, somehow naka-move on na kami. Or more like, naka-move on na si RJ. We remain friends, believe it or not. Wala nang awayan kasi somehow, we have our own lives na. Meaning, wala nang pakialamanan unless involved ang anak namin. Ate! Ate! Isasain pa ba ako? O isasangag ko na lang tong kanin kanina? Peter! Peter, pumasok ka nga dito sa kwarto. Ito ba? Ito ba yung isa na lang kanina? Alin ba mas okay? Ay, pinagpapawisan na tuloy ako. Ate! Ate, magsasayang pa ba ako? Peter, okay na ba tong itsura ko? Anong tingin mo? Ate, pang ilang palit mo na yan? So, alin nga ang maganda? Alin ang bagay sa akin? Itong blouse na to o yung itim kanina? O yung blue na bulaklakin? Anong tingin mo? Mukha namang okay lahat. Ay, pare-parehas naman sagot mo eh. Pinapunta mo ba ako dito para magbantay ng pamangkin ko para tulungan kang pumili na isusuot mo? Kasi kung para sa damit mo lang din naman, i-video call mo na lang yung girlfriend ko. Mas magkakaintindihan pa kayo. Tinatanong ko lang naman kasi alin ang mas maganda. Ba't ba hirap na hirap ka? Totoo naman kasi ate, okay naman lahat eh. Wala namang pangit doon sa pinakita mo sa akin. Ang importante, saan ka komportable. Tsaka sa balakad mo ha. Ba't ba hindi ka mapakali kung ano yung susuot mo? Huwag mo sasabihin kina mama at papa ha. Ano? Makikipagkita ako kay RJ. Okay, para for what? Huwag kang mag-alala, hindi kami magde-date or what. Ang totoo niyan, ipapakilala niya sa akin si Megan. Sino yun? Girlfriend ni RJ. And so? Bakit niya papakilala sa'yo? For peace and harmony, Peter. Peace and harmony. Meaning? Kasi syempre, in a relationship sila. Pero may anak kami ni RJ, so somehow, I will, one way or another, still be part of RJ's life. But for honesty and transparency purposes, ganon. Oh, saan kayo magkikita? Sa isang restaurant. Anong klaseng restaurant? Basta in a hotel. Okay, sige. Total, ipapakilala ni RJ yung pinalit niya sa'yo. Doon ka na sa blouse na itim, yung may malaking ribbon sa likod. O bakit ba ganyan ka na? Akala ko ba pare-parehas lang ang lahat? Sinabi mo kasi na si RJ yung kikitain mo kasama yung girlfriend niya eh. Papayag ba akong sakto lang yung suot mo? Sige natin, mag-ayos ka na. Kala ko ba 10 AM dapat makakalis ka na? Ay, oo, sige, bibilisan ko na. Ay, nga pala. Magsasayang pa ba ako? Sasangag ko na lang yung kanin na lamig, no? O, sige, gano'n na lang. Okay. Hoy, huwag makapal-makeup ha. Oo na!
Welcome po. Hello? Table for how many po? Actually, table reserved for... Apple, over here. Ay, ayun na pala yung kasama ko. Thanks. Hi, kumusta ka? Hello, I'm good. Thanks. Ikaw? Oh, Megan, this is Apple. Apple, si Megan. Hi, Apple. I've heard so much about you. I hope maganda yung mga narinig mo. Oo naman. Wala namang sinabing anything negative si RJ. Oh, good. I hope you don't mind. Umorder na kami para sa ating lahat. Meron kasi silang mga set menu na highly recommended ni Megan. Kaibigan kasi ni Megan yung chef, believe it or not. Yeah. Friends kami ng college until now. He's really a very good chef. Pang world class talaga. Kaya nga I suggested kay RJ na dito na tayo mag-meet. Kasi syempre, you're an important person kay RJ. Hindi ka basta sino lang. Yes, you're his ex, but you're also the mother of his child. Well, thank you. Thank you for considering that. Oo naman. So, what do you do, Apple? Assistant. Assistant? Executive assistant sa sa isang law firm. Isang malaking law firm. Oh, really? That's nice. Pahingi naman ang calling card nyo. Kasi we might need legal advice or even lawyers na rin. Ganun ba? Nasa PR industry kasi kami. So, alam mo na, prone to situations na may kinalaman sa mga legality here and there. Kaso wala akong dala eh. Pero sige, ipapasend ko na lang kay RJ yung mga contact details ng office namin. Yay! That would be amazing! Pero wag ka, Apple. Isa lang yun sa mga ginagawa ni Megan. RJ? O bakit? Totoo naman ah. Nako, Apple. Bukod sa PR firm na pag-aari niya, Namin ang cousin ko. meron din siyang clothing business on the side. Maliit lang naman. Pero mamahalin. Well, may certain market na lang. At hindi pa siya nakontento ah. So ma-sideline din siya sa shipping company ng dad niya. More like, napag-uutusan lang minsan ni Dad. Pero may bayad ka, di ba? Alam mo ba, Apple, isang container na pinaparating niya, may commission siyang 50,000. Nakakailang container siya a month. Babe, parang hindi naman yata kailangang malaman pa ni Apple yun. I'm so sorry, Apple, ha? Ang yabang talaga nitong si RJ minsan eh. Yan ang isa sa pinakaayaw ko sa kanya. Hindi. Okay lang. Sanay na ako. Hello, ilang years din kami together. Sa bagay. Ay, ayan na pala yung order natin. Wow! Ang dami pala ng isang set, ano? Dapat lang para sulit sa bayad. Apple? If ever meron kang gustong iba, sabihin mo lang ha. Sige. Pero mukhang okay na to. Ang dami na eh. Order ka lang, Apple. Sagot ni Megan lahat yan. O ano nangyari? Si Abby? Ayun, tulog na. Dinala ko dun sa laruan sa mall. Naku, walang tigil ka tatakbo. Di ayan, bagsak pagka-uwi. Good. O ano nangyari? Okay naman actually. Mabait si Megan, sobra. Si Megan lang, no? Pusta ko si RJ yung dakdak ng dakdak. Well, parang ganon. Sabi ni, maganda ba yung Megan? Oh, Pero syempre, mas maganda ka, ate. Naks. Oh, ba't parang ang lalim ng iniisip mo? Huwag mo sabihin nagsiselos ka. Huy, ate, walang ganyanan. hindi, ano ka ba? Hindi ako nagsiselos, Timang. Yan ang iniisip mo. Wala naman. Parang nakita ko lang yung sarili ko kay Megan. Ha? Parang ganun ako. Dati. Before RJ. Ah, Halos magkaedad lang kami.
Matanda lang ako ng 1 taon pero she looks young and vibrant. And energetic. And really happy. Kung magalala ate, hihigupin din ni RJ lahat yun. Antayin mo, 2 or 3 years. Katulad mo na rin siya ngayon. Ano ba ako ngayon, Peter? Ay, hindi mo pa ba alam? Hindi ka aware? Alam ko naman. Pero parang gusto kong marinig mula sa ibang tao. Eh di kung ganun, didiretsuhin na kita ate Huwag mo akong babatuhan. Ganun kalala? Oo naman. Ang laki ng pinagbago mo Nga sa Bacolod ka pa parang morenang Barbie doll pero ngayon morena ka na lang. Ha? At hindi lang basta sa physical parang ano ba? Parang wala ka ng kaluluwa, parang buhay ka pero hindi ka buhay na buhay. Ganun nga yung pakiramdam ko. I am alive, but I don't know how to live anymore. I don't know who I am. I don't know where I belong. I'm so lost, Peter. I'm so lost. Ang tanong ate, ano pang ginagawa pag may nawawala Oo, alam ko. Hinahanap. Or pwede rin namang hayaan mo na yung nawala. Gumawa ka na lang ng bago. Popoy at Bea, naging friends naman kami ni na RJ and Megan. Hindi yung chummy-chummy friends, pero hindi naman plain civil lang. Dumadalaw sila minsan sa bahay para magkita sina RJ at ang anak namin si Abby. Minsan naman, ipapasyal nilang dalawa si Abby. And okay lang sa akin. Kasi ramdam kong mabuting tao si Megan. Never akong nakaramdam ng judgment o katarayan mula sa kanya. May pera siya at fashionista, pero humble makipag-usap. Si RJ ang medyo may problema pa rin ako. He would constantly tell me stories about Megan. To the point na alam kong nananadya na siya. Ikukwento niya out of nowhere yung mga achievements ni Megan. Mga kabutihan ng ugali at mga winning moments na kung ano. Alam kong meron siyang gustong patunayan. Yon ay either ipamukha sa akin na mas angat yung pinalit niya, or ipamukha sa akin na katulad ni Megan ang deserve niya at hindi ang katulad ko lang. But nonetheless, I saw the relationship flourished. Nagtagal sila ng ilang taon hanggang sa nagpakasal na din. Shortly after naming maging legally separated ni RJ. I was very happy for them. Pero, not for my daughter Abby. Nung pinaghahandaan kasi nila ang pagpapakasal, dumalang na ang pagbisita ni RJ kay Abby. As in, umabot sa point na pinakamarami na ang 2 o 3 beses sa isang buwan. Take note, Popoy at Bea, 1 oras na biyahe lang ang pagitan ng mga tirahan namin. Meaning, with or without traffic, pwedeng mapuntahan ni RJ yung anak naming si Abby kung gugustuhin niya. Bukod doon, nabawasan na rin ang allowance para sa anak ko. Minsan, nalilate pa. Minsan naman, ipapaabono sa akin ni RJ. Pero hindi na niya nababayaran. At hindi ko na rin sinisingil kasi para sa anak ko naman yun. At ayokong pagmula ng away ang pera. So something must have happened, lalo na kay RJ. A change in his life or a change in his heart.
Pero again, inintindi ko pa rin, baka nag-a-adjust sila sa buhay mag-asawa. I don't know. Pero isang pangyayari ang medyo sumagad sa pasensya ko. Nak, sarado mo na yung bintana. Pumapasok yung tubig ulan, nak. Sinisilip ko lang si Papa, Ma. Nak, sa sobrang lakas ng ulan, malamang late na darating yung papa mo. Mabuti pa mag-blow na tayo ng cake para makakain na tayo, oh. Ma, antayin natin si Papa. Nak, lalamig na yung mga niluto ko. Tsaka yung spaghetti hindi na masarap mamaya. Halika na, sisindihan ko na tong cake mo para makakain na tayo. Sige na, nak. Mamaya pa darating yung papa mo for sure. Sige, Ma. Kain na po tayo. Pero mamaya na lang po ako magbo-blow ng candle pag nandito na si Papa. Ayaw mo bang ulitin na lang natin ulit mamaya pag andyan na yung papa mo? Ayaw mo nun, 2 beses ka magbo-blow ng candle. Mamaya na lang, Ma. Okay, sige. Pero kakain na tayo, ha? Halika na dito, huwag ka na dyan sa may bintana. Tingnan mo, nagbasa-basa ka pa kakabukas sara mo. Punasan mo yan mamaya, ha? Opo. Halika na dito. Happy birthday, anak! I love you! Love you too, Ma. O, anong gusto mong unahin? Spaghetti and chicken? O magkakanin ka? Spaghetti po. Spaghetti it is. Ma, saan na po banda si Papa? 5 p.m. na po. Wala pa siya. Ano kasi anak eh, teka, tatawagan ko ha? Teka lang. Hello, Apple. RJ, asan ka na? Kanina ka pa inaantay ng anak mo. 2 linggo mo nang hindi pinupuntahan yung bata, utang na loob. Huwag mo sabihin pati ngayong birthday niya. Apple, calm down. Asan ka nga? Hindi ba umuulan dyan? Umuulan. Dito sobrang lakas ng ulan eh. Alam ko, RJ, umuulan sa buong Metro Manila. Oo, and so? So hindi ba pwedeng itindihin mo muna na malilate ako? Pupunta naman ako kapag tumigil na tong ulan eh. Eh, anong oras pa yun? Pagtulog na yung bata? Ano, madaling araw? Tingin mo titigil yung ulan anytime soon? Exactly! Hindi natin alam kung anong oras itigil yung ulan. Ang lakas-lakas kaya. Lakas din ang hangin oh. Punyemas ka, RJ. O ano na naman? Gumagawa ka na naman ng dahilan. What the hell, Apple? Eh, ano pang silbi ng kotse mo? Magko-commute ka ba, ha? Hindi naman, di ba? Hindi ka naman mababasa sa loob ng sasakyan mo eh. Hinaan mo nga yung boses mo, Apple. Baka marinig ka ni Abby. So ano? Ano pang palusot mo? Apple, hindi mo ba nagigets? Delikado nga. Paano kung baha? Eh di humanap ka ng ibang daan, yung walang baha. Tsaka i-check mo. Tignan mo update ng MMDA kung saan ang may baha. Magtanong-tanong ka sa mga kaibigan mo baka sakaling bumiyahe sila. Basta gawan mo ng paraan, mag-isip ka ng paraan. Alam mo, bukas na lang. Bukas na lang ako pupunta pag kalmado na yung panahon. At lalong pagkalmado ka na. Anak ng pusang gala. Apple, hindi lahat ng gusto mo masusunod. Hindi naman lahat ng sinabi mo posible eh. Konting pang-intindi naman. Oo, birthday ng anak ko pero hindi ba pwedeng bumawi bukas? Bawal na bukas? Ngayon lang ba siya dapat espesyal? Magtatampo ba yung bata? Parang ikaw pa nga yung mas galit, mas nagtatampo kaysa sa kanya eh. Malamang. Ako nanay niya eh. Tsaka as if naman kilala mo yung anak natin. Oy. Anong gusto mong palabasin doon, ha? Wala. Well, kung meron kang naisip, eh baka guilty ka. Alam mo, ikaw kahit kailan talaga... Bahala ka na sa buhay mo.
Mama? Ay! O nak, bakit? Si Papa po yun. Malapit na po siya. Saan na po siya banda? Bale. Nak, baka bukas na pupunta si Papa. Kasi kita mo ba yung ulan sa labas? Sobrang lakas, 'di ba? Baka kasi maraming baha. So mahihirapan si Papa na... Okay po. Okay lang po. Manonood na lang po ako, Ma. Sige anak, gusto mo dun ka na lang sa table ko manood para nakahiga sa kama natin? Okay po. Ay, nako ma'am. Baha po sa kantong to eh. Tingin? Teka kuya, hindi kaya ng sasakyan mo yan kahit sa gitna dumaan? Eh, baka ho kalawangan yung ilalim ko ma'am eh. Alam ko na kuya, wag tayo dyan kasi malapit sa creek yan eh. Buwelta mo tapos kanan tayo dun sa may bakery. Dire-diretsuhin natin yon hanggang sa medyo mataas na. Tapos saka tayo kumaliwa. Eh ma'am, may mga gate po yung barangay doon. Bukas yun, wag kang mag-alala. 11:00 pa nila usually sinasara. Sige po ma'am, paturo na lang po ng direksyon ha. Sige kuya. Tsaka ma'am, kayo na lang po bahala sa akin ha. Yes kuya, ito seryoso, walang halong biro. Dalihin mo ko ng ligtas sa address sa GPS mo. Dodoblehin ko yung bayan. Papunta at pabalik, okay? Opo, sige po ma'am. Apple? What the hell? Ano ginagawa mo dito? Halika, pumasok ka. Hindi na. Aalis naman ako kaagad eh. Si Abby. Nasaan si Abby? Sa'yo ba yung kotse na naka-hazard? Oo, car service. Si Abby. Nasaan si Abby? Nasa bahay natutulog. Bakit nandito ka? To make a point, RJ. To make a point. I had to make sure na hindi ka talaga posibleng makarating sa amin. Pero obviously, nakarating ako dito. It took me 2 hours pero nakarating pa rin ako. So alam mo nang ibig sabihin nun? Okay, I get it. Malamang sa malamang walang baha o traffic. Pero how would I know? I just made a conscious decision, Apple. Tanga. What? Anong tinawag mo sa akin? Ang point ko, RJ, hindi yung letseng baha o traffic. Ang point ko, nagawan ko ng paraan para makarating dito. Something you miserably failed to do para sa anak mo. Nakarating ako dito kasi ginawan ko ng paraan kasi ginusto ko. Para mapamukha sa'yo how you failed today as a father. Diyan ka na. Apple! Apple! Apple, bumalik ka dito! Kuya, alis na tayo. Balik na tayo sa pick-up address kanina. Doblehin ko yung tip ko sa'yo. Opo, sige po ma'am. Popoy at Bea, hindi ko alam paano natitiis ni RJ na hindi madalas makita ang anak niya. I get it na meron na siyang sariling buhay at bumubuo na sila ng family ni Megan. Pero it doesn't mean na may etsepwera na lang basta-basta ang anak ko. At alam niyo ba, hindi natapos sa ganun ang lahat. Nakakatawa mang pakinggan pero naging kuripot na si RJ pagdating kay Abby. Bukod sa madalas kulang ang allowance ng bata, parang hindi pa pinag-iisipan yung mga regalo. Mapa birthday, mapa Christmas, New Year. At kahit sa birthday party ni Abby, wala siyang ambag. At nakakainis kasi hindi naman naghihirap si RJ. As a matter of fact, I'm aware na bukod sa regular high-paying job niya, meron na rin siyang sariling business.
a vape shop to be exact. At meron pang isang business with Megan, a laundry shop na may water refilling station if I'm not mistaken. Meaning, mas financially blessed si RJ kumpara sa akin. Pero obvious na obvious ang pagkukuripot niya sa anak niya. I can't explain ng eksaktong-eksakto yung mga detalye, but the feeling was clear. RJ was focusing on his new family. To the point na kulang na lang sabihin niyang hindi niya natatandaan na may anak siya sa akin. We were shoved to the side. Kung sa akin, wala lang yun kasi I'm not in love with him anymore. Matagal nang nawala yung feelings ko for him. But I want my daughter Abby to feel all the love, as if hindi niya ramdam na hiwalay yung magulang niya. Ako na nga ang naglalapit sa anak ko kay RJ. Parang nanlilimos pa ako ng napansinin naman niya yung anak niya. Pero he's making it difficult for me. Parang nung nag-move on siya, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa anak niya. Lalo na nga nung nagkaanak na sila RJ at Megan. My God, favoritism was real. Ang dami-daming nabigay ni RJ sa bago niyang anak na hindi niya nabigay, kahit attempt man lang, sa una niyang anak sa akin. Abi, nak, maligo ka na. Nilagyan ko na ng mainit na tubig yung timba. Okay po. Gusto mo ba umalis ngayon? Pwede tayong pumunta sa mall. Sige ma, meron po kasi akong gustong bilhing libro Naku, yan ba yung may bampi-bampira? na in love sa normal na babae ma. Sabi na sige, bilisan mo maligo. Bibilihin natin yung librong sinasabi mo. Yay! Ate, ako rin. O ano ka naman? Bili mo akong sapatos. Manahimik ka. Ako nga dapat ibili mo ng sapatos Mas malaki yung sweldo mo. At saka teka nga, bakit ka ba lumabas dito sa Maynila? May trabaho ka ulit? Hindi, wala. O bakit pala? Bakasyon ka? Parang ganun. Anong parang ganon? Ano talaga? Ang totoo ate, si Papa bumili ng ticket ko. Bakit? Ano kasi, Diretsuhin mo na ako. pinapasundo kayo Ha? Kumbinsin daw kita na umuwi na sa Bacolod. Akala ko ba ayaw na nila ako makita kahit kailan? Ikaw naman ate, naniwala ka naman. Ewan ko ba naman sa'yo, ba't hindi ka umuwi sa atin nagkakausap naman kayo ni Mama sa Facebook. Nagre-react naman sila sa mga status mo. Hindi pa ba sa inyo na hindi na sila galit sa'yo? Actually, matagal na. Hirap i-explain Ano, nahiya ka? Shh, alam ko na. Gusto mo magpayaman muna bago umuwi sa atin. Para ano? Para wala silang masabi. Oo Oo, pero totoo. Medyo, pero yung schooling ni Abby ang problema. Maganda kasi yung school niya dito. Wow, anong tingin mo sa atin, nasa baryo? Baka nakakalimutan mo. World class din ang mga eskwelahan sa Bisaya. Alam ko yun, kaso syempre, nag-umpisa na siya dito, tsaka Peter, andito si RJ. Alam nga namang ilayo ko si Abby kay RJ. As if naman may paki yung tatay niya. Hindi nga pumupunta dito yun Yun na nga hindi na nga madalas pumunta. Tapos mas ilalayo ko pa, di wala nang nangyari. Pero ate, ito nga yung sinasabi sa akin ni Mama. Kapag bumalik ka sa atin, mabubuksan mo ulit yung negosyo mo na iniwan mo dun. Hindi ka na problema sa tirahan. Yung laki-laki ng bahay natin dun At higit sa lahat, mas safe kayo dun. Kasi ang dami natin dun Bukod sa malalapit lang na angka natin, nandun pa yung mga kaibigan mo. Dito, kailan dalawa ni Abby? At saka aminin mo kahit napakatagal mo na dito, you still don't belong, diba? Anong I still don't belong? Sure. Ba't wala ka pa rin friends dito? Meron na. Trabaho pero dabarkads, BFFs, wala, diba? Kasi wala akong time. Kasi hindi mo sila feel. Hindi ka makasabay. Hindi nila gets yung trip mo. At saka aminin natin, iba dito, iba dun sa atin. Kaya ate, pag-isipan mo. Total, wala namang care si RJ sa anak niya. Hinaan mo nga yung boses mo. Bakit ka pa mag-aaksaya ng panahon sa kanya? Magiging masaya si Abby doon, maniwala ka. Kaysa naman sa unknowingly, natuturuan mo si Abby na mamalimos ng atensyon at take note sa sarili niyang ama. At isa pang take note,
Baka gawin din niya sa iba. Gusto mo ba yon? May tao sa labas. Alam mo, mabuti pa. Tupiin mo muna yung mga sinampay ko. Andun sa kama sa kwarto ko. Dalian mo. Lo, umiwas pa siya oh. Sige, na't sisilipin ko pa yung tao sa labas. Okay. Sino kaya yun? Oh, Megan! Hi, Apple. Si RJ. Hindi, wala siya eh. Bale, ano kasi? Oli ka, pasok ka. Thank you. O, ano meron? May time ba kayo ni Abby mamaya? Mamaya? Yeah, oo, bakit? Pupunta lang sana kami sa mall pero wala namang importanteng gagawin. Eto, invitation para sa second birthday ni Russell. Ay, bukas ba yung birthday ng anak mo? Akala ko sa... Sa Monday pa actually, pero dahil maraming may pasok ng Monday, ginawa naming Saturday na lang yung birthday party. Ah, Maganda sana if nandun si Abby bilang magkapatid naman sila. sure, sige. Sige, pupunta kami. Bakit nga pala ikaw nagdala ng invitation? Asan si RJ? Busy kasi sa venue. Biglaan ba to? Actually, hindi. Pero kanina ko lang kasi nalaman na hindi pa pala kayo nasabihan ni RJ. Last week kasi napamigay na yung invitations. Tapos nakita ko tong para kay Abby, naiwan sa kotse. Pinagalitan ko na nga si RJ eh. Megan, parang ayaw naman yata ni RJ na magpunta kami. Apple. Honestly, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Maliban sa... I'm very, very sorry. Medyo nakakahalata na nga ako kay RJ sa mga hindi niya magandang kinikilos. Ilang beses ko na siyang pinagsasabihan pero ang sinasagot lang niya sa akin palagi, wag akong makialam at siya na daw ang bahala. Ayoko naman ding pangunahan siya kasi baka mamaya isipin na pakialamera ako or what. Hindi, ano ka ba? Pero I'm really sorry. Gusto ko na ngang sabihin, just tell me how we can make it to Abby eh. Pero feeling ko dapat kay RJ manggaling yun. Tama ka naman. Pero please pumunta kayo mamaya. Gusto kong maging close si Abby kay Russell. Ate ni Russell si Abby eh. Ayokong mawala yun. Magkapatid pa rin sila. I understand. Sige, pupunta kami. For Russell. Wow, Mama! Tignan mo, may inflatable playground. Sana sa birthday ko rin ganyan. Nak, malaki ka na. Hindi ka na pwede dyan. Tapos may cotton candy. Saka may mamang sorbetero pa. Mama, tignan mo dun oh. Pwede kang ilagay sa loob ng bubble oh. Ang galing! Wow! Ang laki ng cake ni Russell. 4 layers ma oh. Ang daming kids. At saka ma oh. Banda dun oh. Tingin ka dun ma oh. Saan? May mga vending machine pero puro candy ang laman. Ang saya dito ma. Buti, dito tayo pumunta. Pero bilhin mo pa rin yung book na gusto ko ma ha. Oo naman. Wow! May ball pit ma oh. Baka doon pwede akong tumalon-talon. Kaya lang nak. Tingnan mo naman yung mga kasabayan mong kids. Ang liliit oh. Baka mamaya may masaktan ka. Payat ka, oo, pero mas matangkad ka, di hamak sa kanila. Mahirap na. Sige po. Ay ma! Ma! Si Papa oh! Ayun oh! Buhat si Russell! Pa! Papa! Abby! Hi! Ganda ng suot ni Papa ma oh.
Ngayon ko lang nakita si Papang nakakot. Saan pupunta si Papa? Akala ko pupunta siya dito sa table natin. Baka mamaya, anak. Baka babatiin niya muna yung ibang mga bisita. Pwede ko silang puntahan, Ma? Punta ako kay Papa. Hindi! Po? I mean, mamaya na, anak, okay? Pumirmi ka lang dyan, please. Hayaan mo lang muna sila kasi maraming bisita, oh. Tita Megan mo nga, hindi magkanda o gaga sa pagbati sa mga bisita. Diyan ka lang. Antayin mo lang ang papa mo. Papa mo dapat ang lumapit sa'yo, hindi ikaw. Naiintindihan mo? Po? Opo. Wala ka na bang nakalimutan? Malapit na yung car service natin. Wala na po. Okay, good. Ma, bakit aalis tayo agad? Di pa naman tapos yung party. Matatapos na rin yan. Di ko pa nga po nakikisi Papa eh. Busy yung papa mo eh. Hayaan mo na. Ilang kanto pa pala tong car service? Apple! Abby! Teka, sandali! Si Papa, Ma. Hayaan mo siya. Ma, tinatawag tayo ni Papa. Oo, nak, narinig ko. Hayaan mo siyang pumunta dito. Apple, aalis na kayo? Ang aga naman. Hindi, kasi may lakad kami ni Abby. May bibilhin kasi siyang libro. Baka maubusan siya ng stock. Ganun ba? Ano, nak? Nag-enjoy ka ba? Nakapaglaro ka ba? Nakita mo yung inflatable? Tsaka yung ball pit? Opo, Papa. Pero hindi po ako nakalaro eh. O bakit naman? Apple, bakit hindi mo pinalaro si Abby? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita yung height ng anak mo? Tingin mo pwede pa siya doon? Halos mga 3 at 4 years old lang ang nandun. Oo nga pala. Nak, doon ka nga muna sa may bench sandali. Doon ka lang huwag kang lalayo. Antayin mo yung car service. Okay po. Bakit? Anong problema? Uuwi kami sa Bacolod ni Abby. Ha? Bakit? I think it's time na makita niya yung may side of family. Kailan? Ano, bakasyon? Hindi. Let's say for permanent stay na. Doon na siya mag-aaral. Apple, Tingin ko mas makakabuti sa kanya na makita yung lolo't lola niya. Yung mga pinsan niya. Dito kasi hindi ko mahagilap yung mga pinsan niya eh. Parents mo naman nasa Ilocos. Ang dami-dami mong kamag-anak pero lahat walang time. At least doon mararanasan niya yung feeling ng malaking pamilya. And maraming magagandang school doon. Mag-e-enjoy si Abby. Hindi siya mahihirapang mag-adjust, okay? okay. Balitaan mo ako kailan nyo balak na bumiyahe para naman. Talaga ba? Ha? Okay? Okay? Yun agad ang sagot mo? Okay? Teka, anong ibig mong sabihin? Hindi ba yun yung gusto mong mangyari? Bakit nagre-reklamo ka na pumayag ako? Baka yun ang matagal mo nang gustong mangyari. Ano? Ang umuwi kami ng Bacolod, ang tuluyang mapalayo sa'yo para finally, mawala na yung hassle na magpunta at magpakita sa anak mo. Alam mo, Apple, grabe ka rin magpaikot ng sitwasyon, no? Kinukumbinsi mo ako na mas makakabuti kay Abby sa Bacolod tumira. Tapos nung pumayag ako, magagalit ka? Ako pa sisisihin mo? Tanga ka talaga kahit kailan. Excuse me? Hindi kita kinukumbinsi. Tinitesting kita kung magagalit ka na mapapalayo sa'yo literal yung anak mo. But it turned out, mas nabuhayan ka pa ata. Kuminang yung mga mata mo, RJ. Kung nakita mo lang yung mukha mo kanina, ang sarap mong bangasan. Alam mo, ang gulo mo. Ano pa talagang gusto mo, ha? Magkaroon ka ng paki sa anak mo. Apple, boses mo, ha? Bigyan mo ng sapat na atensyon yung anak mo kasi anak mo yan. Kababaeng tao ng anak mo, pinabaliwala mo. Alam mong hindi totoo yan. Ako ang nagbabayad ng tuition ni Abby, baka nakakalimutan mo. Saksak mo sa bagay ang tuition na pinagmamalaki mo. Ano, hanggang dun ka na lang? Hanggang dun na lang yung pagiging tatay mo? Wala ka pala eh, mahinang nilalang ka. Bano ang paw! Apple, boses mo sabi. Baka marinig ka ni Abby at kung ano pang isipin. Ay, wala na akong pake. Ilang taon ang chance na binigay ko sa'yo. Pero wala kang pinagbago, RJ. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Kinain ka ng bago mong sistema at pagod na ako. Pagod na ako kakagawa ng panakibutas para sa anak ko. Bahala ka na sa buhay mo, RJ. Kung ayaw mong mapalapit kay Abby, edi wag.
Hindi lang ikaw ang pwede niyang maging tatay. Hindi lang ikaw ang lalaki sa buhay namin. I'm pretty sure meron dyan mas higit at mas deserving kesa sa'yo. Popoy at Bea, umuwi kami ni Abby ng Bacolod. At eto walang halong biro, parang pang teleserye ang reunion namin ng family ko. Para akong prodigal daughter. For how many years kasi, I was trying to prove to them na I made the right decision of coming to Manila with my then husband RJ. Kahit sandamakmak na warning na yung binigay nila, hindi ako nakinig. At maraming salamat sa pride ko at pride ng magulang ko, tumagal ng maraming taon ang hindi namin pagkikita. But to cut the long story short, naging napakasaya ng pag-welcome ng family ko sa amin ni Abby. Literal na isa-isang bumalik yung mga magagandang blessings, lalo na nga financially. Tinulungan ako ng parents ko makapag-umpisa ulit ng business. And Abby was receiving more than enough love mula sa amin at sa extended family namin. Abby was so happy, we are so happy. Pero nakakatawa, gaya ng ine-expect ko, RJ did nothing. Hindi niya kami hinabol at hindi rin siya nakapag-negotiate pagdating kay Abby. Okay na siya sa minsang pa-video call. Baka nga natuwa pa siya na sa wakas, tuluyan na kaming lumayo. Pero carry lang, RJ made it easy for me to realize na hindi siya kawalan. Kasi dito sa Bacolod, alagang-alaga kami. Hindi kami etsapuera, lalo na ang anak ko. Buti na lang talaga at napakabait ng anak ko, Popoy at Bea. Hindi siya mapagtanim ng sama ng loob. Di gaya ng nanay niya. Pero dati yon, unti-unti na akong nakaka-let go ng galit o inis. Kasi bukod nga kay Abby, ang laki na rin ang pinagbago ko. I slowly gained my old self back. Ay hindi pala. Ika nga ng kapatid kong si Peter, pag nawala yung sarili mo, hindi mo naman kailangan hanapin at ibalik. You can always create a new you. Reinvent yourself. Hindi lang physically, kundi mentally and emotionally. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. Sana kasama ko pa rin kayo hanggang dito sa dulo. Thank you so much sa opportunity na binigay nyo sa mga listeners ninyo. More power and God bless. Lubos na gumagalang, Apple. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Etchapuera. Mga kapamilya, oras na natin 3 minutes before 3 p.m. At yan na nga po, ang napahaba pero talaga naman hindi mo naman pwedeng madaliin na kwento ng isang nanay na katulad ni Apple na ang daming mga pinagdaanan naman talaga. At ang masakit pa dito, Bea, hindi lang naman siya yung nasasaktan kasi. Merong isang bulinggit, merong isang bata na naiipit sa gitna na alam mo yun, para bang sinubukan mong mailapit dun sa tatay, yung tatay naman walang ka-effort na lumapit dun sa anak niya and then parang hanggang sa nawalan na ng pakialam at yun na nga nangyari na yung daman-daman na 'di ba? Kitang-kita na yung #Dear MOR Etchapuera. Kumbaga, sige na, dyan na lang. Oo. Samantalang dati, di ba may pa drama-drama pa tong si May pa-uwi-uwi RJ? pa ng... Oo. Na pagkaganda-ganda, kala mo maladyosa itong si Apple para uwian dito sa Pilipinas. Sinuko yung trabaho sa ibang bansa. Halos nagpaalila. That's the, nagpautos-utos sa kanyang mga magulang. And then, nung na-establish niya na yung sarili niya, wala na. Nakalimutan na kung ano yung naging dahilan ng kanyang pag-uwi dito. At, 'di ba, pagyayaya ng pagbuo ng pamilya
kasama sana si Apple. Wala na. Correct. Alam mo, doon ako nalaloka talaga, Popoy, na hindi porke nung umpisa nagrelasyon nyo, patay na patay sa'yo, in love sa'yo, sinasamba ka na parang Diyosa. Hindi porke ganon, ganon pa rin hanggang kaduluduluhan. Meron at meron pa rin tendency talaga magbago ang isang tao. Na pwedeng mahal na mahal ka ngayon, pero bukas makalawa, magkaroon lang ng konting pagbabago sa inyo. Kung gaano kanya minahal nung una, ganon ka rin niya kabongga, i-etsapuera nung ayaw na niya sa'yo, nung nanawa na siya sa'yo. And tama ka dun, Popoy, no? So, totoo lang, the entire story, more than the kawawa feeling para kay Apple, dun talaga ako sa bata. Siyempre, may Junanakay na tayo, Popoy, no? Dun talaga tayo sobrang affected. At yun, Popoy, ang pinaka-ayokong mangyari sa anak ko, yung, buti hindi naman, pero yung maetsyapuera siya ng tatay niya, tapos kunwari halimbawa magkaroon ng ibang pamilya na yung tatay, tapos maramdaman niya na, alam mo yun, makaramdam siya ng selos ba? Parang ibang tao. o kaya makaramdam siya ng selos o inggit doon sa bagong pamilya ng tao. Yun ang pinaka-ayoko talagang maramdaman ng anak ko. Kasi syempre, di ba, Popoy, as much as possible, lalo na habang bata pa, gusto nating maging masaya yung bata, hindi lang sa mga laruan whatsoever, kundi maramdaman niya talaga na mahal siya, importante siya and everything. At ayokong maramdaman niya na binabaliwala siya, na tinitake for granted siya, at alam mo yun, hindi na siya ganun kaimportante sa buhay ng sarili niyang ama. Yun ang nightmare ko, Popoy, isa sa mga nightmare ko na ayokong mangyari sa anak ko. Yes. And unfortunately, eto nga, nangyari kay Apple at dun sa anak niya, kay Abby. Yan ang hindi ko maintindihan talaga kay RJ. Ganun ba kadali? Kapag kunwari may bago ka ng pamilya, ganun ba kadaling mawala yung pagmamahal mo dun sa una mong anak? Ako hindi tayo nakarelate dun, Popoy, kasi we love our kids. Oo naman, nandyan na tayo, pero hindi ko rin magets bilang isang lalaki. Kanina pa nga ako nag-i-imagine, RJ is so blessed. Diba? Unang-una sa kanya mga trabaho, sa kanya mga racket, sa kanya mga naging partner, he's so blessed. Diba? Kaya what right have you, RJ, at sa mga katulad ni RJ, na, yan lang pagkilalanin mo, yung dalawang asawa mo. 'Di ba? At maging maayos yung pakikitungo nila sa isa't isa. That's a blessing. 'Di ba? That's a big blessing kasi yung iba ay talaga nagbabangayan yung mga partner mo noon at yung partner mo ngayon. Yes. Hindi matanggap, parang ang gulo-gulo, pero ito naging maayos sila. Kumbaga nag-uusap na lamang tayo, alam natin mature enough na tayo. Pero alam mo, ang tao kapag ka talaga madamot, wala kang mahihita sa kanya. 'Di ba? Kaya yun ang tingin ko dito kay RJ. 'Di ba? Madamot ang isang katulad ni RJ. And we have no control. 'Di ba? Sa isang tao na madamot, kay mayaman yan, kay mahirap yan, ang madamot ay madamot hanggang sa hukay na siguro yan. 'Di ba? I'm sorry, no, pero I do not agree sa kahit ano pa mang excuse, sa kahit ano pa mang alibi na ibinigay mo, RJ. Diba? Kasi alam mo, pwede mong saktan, pwede mong iparamdam sa former partner mo, sa ex-partner mo, na hindi mo na siya gusto, hindi mo na siya mahal. Diba? Pero dahil sa nagpapakatao siya na humaharap sa'yo, diba? At para sa anak ninyo, magpakatao ka rin. Diba? Kasi hindi naman isang bagay lang na parang upuan, parang lamesa, yung asawa mo dati na pagkatapos mong paggamitan, may naipalit ka na, okay na, dyan ka na lang. Andyan yung anak mo di ba? Humaharap siya sa'yo. Di ba? Huwag ka masyadong feeling pogi na para bang hinahabol-habol ka. No. Ang mag-feeling pogi ka kapag ka na-ipoprovide mo yung lahat ng pangangailangan at huwag mong maisumbat-sumbat yung tuition fee na yan. Gasino lang yan sa pang-araw-araw na hindi mababayarang pera na pagod na ibinibigay ng isang Apple diyan sa asawa mo. Kaya diyan sa anak ninyo. 'Di ba? Kaya wag ka nagko-compute. 'Yung sinasabi kanina ni Apple na para bang sukat na sukat yung ibinibigay. Well, okay lang 'yan. Sige, sukat na nga, pero mahiya ka naman, wala kang karapatang isumbat. Yes. Pero 'yan, madaling sukatin 'yan yung pagod. Kaya mong sukatin, kapal ng mukha mo, RJ. Pagka ganitong sira yung pampalamig ko dito, wag mong pinapainit. Pagka medyo pawisan si Popoy ngayon, naku, sabi ko sa'yo.
sabi mo nga kanina yung mga palusot-palusot ganyan. Isa yan sa mga Mhm. dapat yung bantayan na red flag mga kamorkada. Sabi nga ni Abby kanina, 'di ba? O sige, given na may trabaho. Pero meron naman siyang mga pinupuntahan na pwede mo namang ibiyahe pa uwi. Na caring-caring mo namang bumiyahe pa uwi. Pero alam mo yung nag-inarte ka, mas gusto mo na lang mag-bed and lodgings kung saan ka man naroon. At alam mo Tigas mga sa mukha kamorkada, rin eh, no? isa yan sa mga dapat yung bantayan na mga palalaki, mga pababae na alam mo yung kaya-kaya mo namang pumunta pero kung ano-anong mga excuse yung mga pinagbibigay mo para lang hindi ka maarte ang mga babae pero mas maarte ka pa sa babae. Alam mo yun? Yeah. Parang That is expected of a woman, 'di ba? Yung ganyan na kumbaga hindi na safe na umuwi. Sige na, mag-check-in na kami ng mga friends ko, office mates ko na babae rin. Sige, dito na kami para safe, para hindi na rin bumiyahe. Pero ikaw, kalalaki mong tao, may pamilya ka, tapos ilang oras lang yung biyahe, hindi ka uuwi. There's really something wrong. That's a red flag, Bea. At para sa mga nakikinig sa atin na ibig sabihin ayaw ng parang gusto na. Kasi ako bilang tatay, Bea, kilala mo ko, inaabot tayo ng kung anong oras sa opisina noon kapag maraming gagawin. 'Di ba? Pero I see to it na makauwi. 'Di ba? Makauwi, makita man lang yung mga anak mo, maamoy mo lang yung kilikili kahit na natutulog na silang uuwi ka, yung ganyan. Pero uuwi, lalo pambihira, ilang kilometro lang layo, 'di ba? Paglabas mo dati sa opisina natin, ang daming pwedeng pag-check-inan, baka sakali meron pang makasama. Pero hindi ko ginawa. 'Di ba? At saka yung isa pa yung nainis talaga ako ng poga doon yung may medical emergency. Oo, hindi siya fatal. Pero parang dahil alam mo na hindi naman pala ganun kalala, kaya mo na yan mag-isa, antayin mo ako kaya. Alam mo yung ramdam mo na hindi ka man lang nagmamadali. Hindi ka man lang ba nagkakakanda o gaga na alam makarating dito. Oo, buhay yung anak natin. Hindi grabe yung nangyari sa kanya. Pero the presence po you have to be there in any medical situation. Kahit mapalalaman yan o hindi. So alam mo, I'm so happy talaga Popoy na ang ending ng story natin initsapwera na rin ni Apple, etong si RJ. Buti na lang umuwi na siya dun sa Bacolod at andon yung napakarami nilang extended family. Ako nakaka-relate ako doon kasi yung buong angka namin nasa Negros Oriental at pag kami umuwi talaga doon, alam mo yung talagang nagpapakatay ng baboy, ng baka, di ba? Kita niyo naman. Nakaka-relate ako dun sa saya na naramdaman ni Apple nung nakapag-reunion na siya with her family. And alam mo, feeling ko doon talaga sila magiging masaya. Although, a part of me, umaasa pa rin na kahit papaano, magbago naman si RJ. Kasi tatay pa rin po. Tatay pa rin ni Apple. Oo naman. Sana magbago siya sa pakikitungo sa anak niya. Okay? Pero magbago siya sa pakikitungo kay Apple. Hindi na ako masyado mag-ano ron. Hindi na dapat asahan yon. Magbago sa pakikitungo doon sa anak niya. Dahil forever mong anak yan. Hindi porke hindi kayo naging maayos nung nanay niya, hindi na rin maayos yung pakikitungo mo sa anak mo. Lalo pa at lisensyado ka naman to make contact, 'di ba? To get in touch with your with your kid from another woman, 'di ba? Na si Megan, malakas din ang pangunawa. Alam mo, kaya kung ako si Apple, okay na ako. I'll be at peace. Pero kung ako si Megan, ay nako, parang ako naman yung may stress. Medyo mapapaisip ako dito sa mga ikinikilos ni RJ. Hindi tama yan. Hindi that's unbecoming of a gentleman, RJ. No. Alam mo, meron ako nabasa dito sa comment section Popoy na ganyan. Hindi ko na makita natabunan na. Pero sabi nung kamarkada natin, ganyan din yung ex ko. Ako pa nagsasabi sa kanya na, "Huy, kamustahin mo naman yung anak mo." Pa diba? Nakita mo, buti na lang napakabait ni si Megan pa yung nahihiya doon kay Apple at saka kay Abby.
kumpara kay na dapat si RJ yung parang alam mo yun nag-reach out talaga, gumagawa ng paraan, pero hindi. Si Megan pa talaga yung gumagawa ng dapat si RJ yung gumagawa. Kaya alam mo sa mga tatay dyan, kahit sa mga nanay din at wala sa poder ninyo, yung mga bata, utang na loob, kamustahin nyo naman. Okay, given, sabihin natin wala kayong masyadong ma-provide financially, yun na nga hindi kayo masyadong makapag-provide financially, yung presence nyo man lang, alam mo yun, maasahan ng anak ninyo. Kaya sana, kung wala sa poder nyo yung mga bata, kamustahin ninyo, dalawin nyo, make them happy in ways more than financially or material things. Okay, mahiya kayo. Sabi ni Drew, ramdam na ramdam ko yung kwento. Galing din ako sa isang broken family. Kaya kapag ka nagkaroon ako ng anak, hindi ko hahayaan na maranasan niya yung mga naranasan ko. Thank you naman, Drew. Diba? Na wag niyo iparanas yan sa mga anak ninyo. Okay. Totoo. Ito si Rosaline GD, sabi niya nangyari yan sa anak ko. Inuwi ko ang anak ko sa Pilipinas para magkasama sila ng tatay niya. Matagal pa lang sinabi ko na nauuwi ang anak niya. Hindi siya nag-leave. Ayun, ayaw nang bumalik sa Pilipinas yung anak namin. You see? Kasi, thank you Rosaline sa yung sinabi, no? Ang tao, ang bata, lalong-lalo na, malakas ang pakiramdam niyan. Kasi wala pa masyadong distraction eh. 'Di ba? Ang alam niya, anak, tapos magulang ko, ito tatay ko, ito nanay ko, ito mga kapatid ko, dito ako close. 'Di ba? Yung ibang mga tao, medyo hindi ko sila kilala, makikipagkilala. Pero kung ikaw mismo tatay, ni hindi ka man lang sumalubong, ni hindi ka man lang naglaan ng oras habang nandyan ka, and they will feel unaccepted. 'Di ba? Yung para bang tanggap mo naman pero walang oras para sa kanila, unimportant. Kahit ako yung bata, parang tatay ko ba talaga yan? Halika na uwi na tayo. Ganyan din gagawin ko dun sa, kung ako yung bata, sa nangyari kay Rosaline. Diba? Alam na uuwi ng Pilipinas, hindi man lang naglaan ng oras. Alam mo, ang kakatwiran dyan ng iba, mahirap buhay dito, walang kitang pera, but no. Diba, nagagawan nyo nga yung oras na pare siya, tara. Nagagawan nyo yung mga ganun, pero yung mga anak ninyo, ay nako. Ewan. Sabi ni Marcus Stationary, alas ito po yan, nananahimik si Apple RJ tapos binulabog mo. Ngayong nakuha mo na, naanakan, bigla mo nalang sasaktan. Kung di mo kaya panindigan yung love mo kay Apple, dapat di mo na niligawan. Kaya wag din tayo masyadong papadala po sa mga engranding mga gestures sa umpisa ng wag niyo masyadong asahan yung mga ganyan, yung mga pakitang gilas talaga sa umpisa ng relationship. Kasi it will all depend kung gaano ka consistent yung isang tao sa pagkuha ng pagmamahal mo o sa pag-maintain ng relationship ninyo. Diba? Ayan, kaya ako, Bea, ang final say ko na lang dito sa kwento natin, I only have good things to say about Apple. Diba? Kasi hindi dahil sa nakakaawa siya. Diba? Hindi dahil sa nakakaawa siya. Actually, nagmukha nga siyang tanga, pero hinayaan niya na lang for the sake of her daughter. 'Di ba? Sabihin na natin konting-konti na lang nagpakamartir na rin talaga yung tao naman. Pero 'di ba, doon sa span ng paghihintay niya na mapalapit yung anak niya doon sa tatay na ayaw naman lumapit in the first place, ibinigay niya pa rin yung tamang respeto, yung tamang mga pagkakataon para doon sa tatay at doon sa anak. Ni wala siyang inisip na magbalikan pa kami, pero nirespeto niya kung ano yung relasyon o nakaraang relasyon na meron sila, 'di ba, nung tatay. And wala akong masasabing maganda para sa isang katulad ni RJ. 'Di ba? Sana ang mga nakikinig sa atin ngayon, huwag kayong maging katulad ni RJ. Wala akong pakialam kung papaano niyo kukunin ang isang karelasyon. Bubonggahan ninyo ang paniligaw, sisimplehan nyo lang, wala akong pakialam. 'Di ba? It's the commitment that counts at the end of the day. 'Di ba? It's a commitment. Ngayon, kung sakali man along the way, 'di ba, ay magbago ang pakiramdam ninyo, please, kung hindi nyo na mahal ang isang tao, yung respeto, wag sanang mawala. Dahil hindi na-degrade yung isang tao na hindi nyo na nire-respeto. Ikaw mismo ang binababa mo yung sarili mo. Kaya ang dumi mo, RJ, pagka nagkausap tayo, pagka nagkaharap tayo, sorry sa talampakan ko haharap sa'yo.
Hindi yung balat ng talampakan ko, yung sapatos ko na madumi. 'Di ba? Yun lang yung haharap sa. Ganun ka lang ang baba ng tingin ko sa iyo, Archie. Kahit na sabi mo mayaman ka, successful ka, masaya ka ngayon. Okay ko sa saya mo. Merong mga taong malungkot sa saya mo. So, no, I don't want to be friends with you. Correct. O sa mga katulad mo. Correct. At dahil dyan, Popoy, pasalamatan na natin yung mga kabarkada natin, mga dramatista na gumanap sa nakaka-stress na story na to. Maraming salamat muna. Nako, idol ka namin, Apple. Alam ko, nanonood ka, Day. Cindy Bacena ang gumanap dyan. Si RJ naman, Warley Alagaw. Kuya Monty, Chan Palma, si Mega na napakabait, Jamie Rubio, si Tropang Gino, Makoy Marco, si Tropang Ann, DJ Bea, at yung mabuting car service driver natin, si Jag Kamatyan, at yung nurse, si Chico Martin. Ako po ang na-stress sa pagsusulat ng kwento ni Apple, at ang na-stress din sa pag-i-edit si Joko Loco. Maraming salamat, guys. Ayan, at syempre, special mention tayo sa ating masipag na producer, kay Sir Makoy Marcos. Correct. At sa masipag din nating chikadora kanina, si Dan at si Chipaps. Ayan, maraming salamat. Thank you so very much. Bukas, magsama-sama po ulit tayo mga kapamilya. Oras na natin, 3:15 na. Bihira nating abutin ito. Pero milestone na naman natin to ng Dear MOR sa pagsama-sama. Ang dami pa rin natin hanggang magtapos ang programa. Thank you so very much. Nakasama niyo po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, celebrity special bukas kasama niyo po. Maliligo ako bukas for sure. Gorgeous B. po. At ang lagi nating tatandaan na you stay safe, stay healthy, at kahit ano nga mangyari, maetsa puwera ka pa man. O hindi, sana you stay happy.